Hataw Balita ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 4:33 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Martes na, ika-14 sa buwan ng Abril taong 2026. Tayo po'y sabay napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po sa Bernard Dadis. Good morning, Bernard. Magandang umaga sa iyo. Good morning, Annie. At eto na, nilabas na yung inaabangan ng ating mga kababayan. Ipatutupad na today. Rollback. Oo, saka yung sinasabi ko nga, inaabangan, do hindi yun yung inaasahan ng maraming nananawagan, yung suspension sa SAGS tax. Kaya lang ito po ay para lamang sa LPG at kerosene. Ayan, abangan natin yan. Opo. Dito sa kabuuan ng ating balita. So, start na tayo. Ngayong umaga, dito po sa ating balitaan. Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Magandang balita para sa mga motorista. Makalipas ang ilang linggo ng sunod-sunod na mega oil price hike, sa wakas, ipatutupad na ngayong linggo ng mga kumpanya ng langis ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa anunsyo ng mga oil company, magkakaroon ng 20 pesos and 89 centavos na rollback sa presyo ng kada litro ng diesel, habang 4 pesos and 43 centavos naman ang magiging bawas sa presyo ng gasolina at 8 pesos and 50 centavos naman na tapya sa presyo ng kerosene. Hindi pa tiyak kung magpapatuloy pa ang rollback sa mga susunod na linggo dahil na rin sa kawalan ng malinaw na kasunduan sa pagwawakas ng giyera sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Hataw Balita ngayon. Pinalawig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board hanggang ngayong araw ng Martes, April 14, ang confirmation sa listahan ng pangalan ng mga PUB drivers sa Metro Manila na hindi pa rin nakatatanggap ng cash relief assistance, gayon din ng mga karagdagang benepisyaryo ng ayuda. Kaugnay nito, opisyal lamang sisimulan ang pamamahagi ng cash assistance sa darating na Huwebes, April 16. Kinakailangan lamang na magdala ng valid driver's license at photocopy nito para sa kumpletong listahan ng mga payout site at schedule ng special payout day. Maaaring i-check ang official Facebook page ng DSWD. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa kahapon ng consultative meeting ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pangunguna ng Secretary Rex Gatchalian kasama ang mga kinatawan ng iba't ibang transport network companies. Layo ng naturang pagpupulong na iayos at kompletuhin ang listahan ng mga TNVS at delivery riders para sa isasagawang special payout sa Metro Manila. Pinagsusumite ang mga TNC ng kompletong listahan ng unlisted at unserved riders para maisama sa consolidated master lists. Ito ay upang mapabilang rin sila sa mabibigyan ng cash relief assistance. Target ng DSWD na makapamahagi ng tulong pinansyal sa maigit 208,000 riders, kabilang na ang 60,000 delivery riders at 48,000 na mga TNVS riders o drivers sa pamamagitan naman ng special payout ngayong linggo. Hataw Balita ngayon. Maaaring umabot sa 1,800 pesos ang arawang maiuuwi na mga pampaserong jeep na lalahok sa Service Contracting Program ayon sa Department of Transportation. Sa isinagawang hearing kahapon ng Senate Protect Committee, sinabi ni DOTR Undersecretary Mark Steven Pastor na tinatayang nasa 36,000 mga traditional jeepney drivers ang magbebenepisyo sa programang ito ng gobyerno na sisimulan
naman bukas April 15. Ayon sa DOTR, saklaw ng service contracting ang mga PUB drivers na pumapasada sa higit 800 mga ruta sa bansa, kung saan higit 500 dito ay nasa Metro Manila. Sa ilalim ng programa, isa-subsidize ng gobyerno ang mga bus driver at operators ng 100 pesos per kilometer ng kanilang biyahe, habang ang mga modern jeeps naman at UB Express ay babayaran ng 40 pesos per kilometer at 30 pesos per kilometer naman kung tradisyonal na jeep. Tatagal ang service contracting program sa loob ng 2 linggo. Hataw Balita ngayon. Duda naman ang grupong Manibela sa bayaran sa Service Contracting Program para sa mga public utility vehicles. Tiniyak naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi mangyayari sa kasalukuyang administrasyon ang hindi pagbabayad sa PUV operators. Si Asher Kadapan Jr. humahataw. Driver ang nag-iingalo, ngunit ang mga pasahero ang binigyan ng diskwento. Ito ang binigyan diin ng Samahang Manibela, mananakay at nagkaisang terminal ng transportasyon kaugnay ng nalalapit na pagpapatupad ng service contracting program ng pamahalaan. Dati nang ipinatupad ang naturang programa noong COVID-19 pandemic, kung saan binigyan ng libreng sakay ang mga pasahero, habang gobyerno naman ang siyang nagbabayad sa mga driver at operator ng mga PUV. Ayon kay Manibela Chairman Marvel Buena, hindi pa nga nabibigyan ng ayuda ang lahat ng PUV drivers at operators. Heto at magpapatupad na naman anya ng service contracting ang pamahalaan na sigurado siyang hindi naman mababayaran ang karamihan sa mga makikilahok dito. Dahil nung mga nagdaan, marami sa ating mga kawawang super at operator ang hindi nabayaran na hanggang ngayon ay naniningil. Yung mga bus company, 32 million pa ang utang ng gobyerno, tapos magpo-programa na naman kayo ng kagaya ng service contracting na to. Paliwanag naman ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, iniimbestigahan na nila ang mga hindi nabayaran sa unang implementasyon ng service contracting. It's a separate, no? Kasi yun, iniimbestigahan natin. Una, kung magkano talaga. Kasi may 12 million, may 32 million, may 22 million. You have to make sure. Tapos yung dokumento in support of that. Tuloy-tuloy naman yan. Pero separate yan. Pero hindi yan mangyayari dito sa administrasyon na to. Kasi lahat ng pagkakamali, kita natin kung kulang, inaayos naman natin dito. Bukas April 15 ay nakatakda ng magsimula ang pagpapatupad ng service contracting program sa mga piling ruta sa Metro Manila at iba pang urban areas. Umaabot ng nasa 1 bilyong piso ang pondong nakalaan para dito at pinadadagdagan pa ng Department of Transportation sa Department of Budget and Management upang mapalawig ang implementasyon ng programa. Asher Kadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Hindi sasama ang ilang transport group sa isasagawang tigil pasada sa darating na April 15 hanggang April 17. Ayon sa presidente ng grupong Altodap na si Boy Vargas, hindi napapanahon ang pagwewelga at sa halip ay makikipag-ugnayan na lamang sila sa gobyerno upang mabigyan ng tulong ang mga jeepney driver. Naniniwala rin ang samahan na hindi dapat napahirapan ang mga commuter na siya naman nilang pinagkakakitaan. Ang Altodap po ay hindi kasama doon sa sinasabi nilang tigil pasada. Dahil bakit po hindi sasama ang Altodap? Ako po, ang tanong ko lang, sino ang pahihirapan natin? Mukhang ang pahihirapan na natin ay yung ating mga pasahero, mga commuters na dapat po hindi natin sila pahirapan, dapat mahalin natin sila dahil yan po yung pinagkikitaan namin. Wala ring planong sumama ang grupong Pasang Mazda sa tigil pasada ng Manibela. Ayon sa presidente ng grupo na si Obet Martin, hindi na kailangan ng transport strike dahil kusa nang tumitigil sa pamamasada ang mga tsuper dahil sa sobrang taas ng krudo. Ang Pasang Mazda po sa aking pamumuno at ang Altodap, ang Busina at ang pang transport group na nasa ilalim ng aking Pasang Mazda ay hindi po lalahok sa anumang uri ng tigil pasada na gagawin ng ibang grupo. Bakit po? Sapagkat hindi ho natin kailangan magtigil pasada sa ngayon. Humihinto na hong pusa ang mga driver natin. Sa taas po ng
ang presyo ng petrolyo. Kahapon, inanunsyo ng Manibela ang isa sa gawang tigil pasada bilang pagkondena sa anilay pagkabigo ng gobyerno na tugunan ang problema sa krisis sa langis. Hataw Balita ngayon. Tiniyak naman ng Department of Agriculture ang pinalakas sa tagarang tulong para sa mga magsasaka at mangingisda sa gitna ng krisis sa langis. Kabilang sa mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para tulungan ang mga nasa sektor ng agrikultura ay ang pamamahagi ng fuel subsidy, pagpapalawak ng kadiwa markets at pag-deploy ng mga truck para sa transportasyon ng produkto. Naglaan din ang pamahalaan ng 75 million pesos fuel assistance para sa mahigit 15,000 na mangingisda. Kasabay nito, ipinatutupad ang pamamahagi ng 10 bilyong pisong tulong na pakikinabangan ng milyong-milyong magsasaka at mangingisda. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin ang mga programang ito na mapanatiling matatag at produktibo ang sektor ng agrikultura sa gitna ng krisis. Plus, of course, nakikipag-coordinate kami kay Dole ngayon. We are collating data kung ilang driver pahinantian. Baka pwedeng bigyan din ng tupad yung mga drivers para makabawas sa gastos ng mga trucking para mas mababa ang freight cost. Plus yung fuel voucher nga na iniisip. But of course, all of these programs kailangan namin ng pondo. Kaya kami nandito sa Senado para humingi ng tulong para mabigyan din ng pondo. Besides coming from our own funds. Hataw Balita ngayon. Maaring mangailangan ng dagdag na 40 billion pesos na pondo ang Department of Agriculture kung magpapatuloy pa ang krisis sa langis o sa supply ng langis. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., malaking bahagi nito ay ilalaan sa mga magsasaka para sa pataba, binhi at iba pang pangangailangan. Aabot naman sa 10 bilyong piso ang nakalaang tulong para sa mga mangingisda na apektado rin ng mataas na presyo ng langis. Binigyang diin ng DA na posibleng bumaba ang produksyon ng agrikultura kung walang karagdagang suporta mula sa pamahalaan. Kailangan namin ng additional 20 billion siguro for farmers naman. Rice lang yun. Diba? Plus yung iba, sabi na totally 30 billion plus 10 billion sa Fisher Folk, so 40 billion. Hataw Balita ngayon. Mga manggagawang hindi kabilang sa transport o agriculture sectors dahil tila naiiwan o hindi sila nabibigyan ng prioridad sa mga ayuda ng gobyerno. Kaugnay pa rin ito ng patuloy na krisis sa bansa, dala ng gulo sa Middle East. May humahataw na balita si Jed Naresina. Hindi lang transport sector at agriculture sector ang apektado ng krisis. Ito ang binigyang diin ng ilang senador sa ikatlong pagdinig ng Senate Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Committee kahapon April 13. Ayon kay Senator Bam Aquino, may mga pamilyang kumikita ng 15 hanggang 50,000 piso at hindi pa rin pasok sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ngunit ang mga ito aniya ay hirap na sa gastusin at nangangailangan din ng tulong. So the question is, kung aabot nga ito ng isa pang taon, 6 months to 1 year pa ito, anong tulong ang pwede nating ibigay sa mga kababayan natin apart from the specific sectors na binanggit po natin? Pero yung next level po dyan, yun ho talaga yung talagang umaaray, no? Yung definition ng middle class malawak eh. Kasi yung ating kumikita po ng from 15,000 to maybe up to 40 or 50,000, they also need help. Kailangan ng tulong. And so far, wala pa tayong nababanggit na programa na nakafocus sa kanila. Kaugnay nito, binigyang diin ni Senator Aquino
ang hirap na dinaranas ng mga minimum wage earner gaya ng mga security guard na iniinda din ang mahal ng gasolina ngunit hindi pasok sa 4-piece. Bilang solusyon, iminumungkahi niya ang pagbawas o pag-alis ng excise tax at value-added tax sa langis upang makapaghatid aniya ng mas malawak na ginhawa bukod pa sa mga targeted support sa agri at transport sector. Samantala, nagpahayag din ng pagkabahala si Senator Sherwin Gatchalian, ang chairperson ng Senate Protect Committee, para sa mga middle income earner na labis ding apektado ang purchasing power dulot ng inflation. Dahil dito, iminungkahi ng senador na pag-aralan ang pagbibigay ng zero interest emergency loans. Kasi yung middle class natin, especially at this time, they own their own cars, they have their own vehicles. They're also susceptible to the increase in the prices of oil and also inflation. So we studied Bayanihan 1 and Bayanihan 2, and there's a mechanism there that we are also proposing for the Uplift Committee to study. And this is on the emergency loan, zero interest for emergency loans, and also the employee share for GSIS and SSS. Paliwanag ni Senator Gatchalian na kasama rin sa kanyang suhestyon ang posibleng suspensyon o pagsalo ng pamahalaan sa employee shares ng GSIS at SSS sa loob ng 3 buwan upang madagdagan ang take-home pay ng mga manggagawa. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan na pag-aaralan ng Uplift Committee ang mga mekanismong ito para sa mga manggagawa sa gobyerno at pribadong sektor. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon. Sinuspindi na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang excise tax sa LPG at kerosene upang maibsan ang gastos ng mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, makatutulong ito sa pagbaba ng presyo ng mga produktong ginagamit sa araw-araw. Tinatayang aabot sa 3 pesos and 36 centavos kada kilo ng LPG at halos 37 pesos kada tangke ang mababawas sa presyo dahil sa hakbang na ito. May bawas din na 5 pesos and 60 centavos kada litro sa kerosene na makatutulong sa gastusin sa pagluluto. Bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan sa gitna ng umiiral na energy emergency dulot ng krisis sa Middle East. So sa ilalim ng kapangyarihan na binigay sa atin ng batas, tinanggal ko na ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Ang katumbas nito ay 3 pesos 36 ang bawas ng kada kilo ng LPG, halos 37 pesos sa isang tangke ang mababawasan ng presyo. At 565 pesos 60 centavos kada litro ng kerosene. Ibig sabihin, mas mababa ang gastos at sa pagluluto at sa araw-araw na pangangailangan ng bawat pamilya. Hataw Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon, malabo pa sa ngayon na aprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isinusulong na tanggalin ang value-added tax VAT sa langis para mapababa ang presyo ng produktong petrolyo. Samantalang nangako naman ang Pangulo na bibilhin ng pamahalaan ang mga sobrang ani ng mga magsasaka para hindi ito masayang. May hataw na balita si Nel Maribuho. Hindi aalisin ng pamahalaan ang ipinapataw na value-added tax o VAT sa mga produktong petrolyo. Ito ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng mga nagsusulong na ilang mambabatas at grupo na suspindihin na ang VAT sa langis para maibaba ang presyo ng produktong petrolyo. Paliwanag ng Pangulo, ito ang malaking pinagkukunan ng pondo na ginagamit sa iba't ibang pangangailangan ng publiko. The VAT on petroleum products, we are going to get a windfall profit from that because tumaas yung presyo ng crudo, and because of that all the importations will have at the present VAT rate we will get funds from extra funds from that.
Sinabi ni Pangulong Marcos na ginagawa lang ng gobyerno ang tama na nagbibigay ng tulong sa mga Pilipino, hindi lang direkta sa mga apektado ng fuel price hike. Mahalagaan niya ang pondong nakukuha sa VAT para maitulong sa ibang sektor. If take away the VAT on petroleum products, it will only help the petroleum market. What we need is funding to help the entire society. Hindi pwedeng yun lang, titignan lang natin is the petroleum. Kasi sinasabi ng mga tao, bakit puro transport workers lang ang tinutulungan nyo? Paano kami? Bakit the other? We also have to take care of the other sectors. So with the additional funding that we will get from the VAT collections, yun ang gagamitin ngayon natin to provide. That fund will not exist if we remove the VAT on petroleum products alone. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Marcos na ginagawa na ng pamahalaan ang lahat ng hakbang para masiguro na nananatiling matatag ang presyo ng pangunahing bilihin at matulungan ang mga sektor na apektado ng krisis. Ayon kay PBBM, isa sa mga gagawin ng pamahalaan ay ang pagbili sa mga sobrang ani ng mga magsasaka. Nakikita natin na may mga magsasaka na napipilitang itapon ang kanilang ani dahil sa overproduction sa sobrang baba ng presyo ng bili. Hindi natin ito papabayaan magpatuloy. Kaya bibilhin na muna ng Department of Agriculture ang sobrang produksyon. Makikipagtulungan niya ang pamahalaan sa mga lokal na pamahalaan para mabili ang sobrang produksyon at hindi masayang ang produkto ng mga magsasaka. Tungkol naman sa kalusugan ni PBBM, ayon sa kanya, magaling na siya mula sa sakit na diverticulitis. I just had my regular blood test kasi nagpapaano ako ng vitamins and everything. And I'm fine. I'm really quite fine. The last time that I went to the hospital was to have my CAT scan to show na yung diverticulitis ko gumaling na. Pinabulaanan din nito ang mga kumakalat sa social media na may malala siyang karamdaman. Kahapon, ipinakita pa niya sa media ang kanyang jumping jacks at pagja-jogging sa loob ng Malacanang Complex. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. Aabot sa 14% ang natipid sa konsumo ng fuel at enerhiya ng mga ahensya ng pamahalaan noong Marso sa ilalim ng Government Energy Management Program. Ayon sa Department of Energy, katumbas ito ng nasa 0.70 megawatts na energy savings noong nakaraang buwan. Bukod sa mga ahensya ng gobyerno, pinuri ng DOE ang nasa 158 mga mall sa bansa na nakikiisa sa energy conservation efforts sa gitna ng nararanasang state of national energy crisis sa bansa. Batay sa report ng DOE, aabot sa 23 megawatts ang natipid sa kuryente ng mga mall na nakiisa sa programa. Ayon sa ahensya, katumbas ito ng aabot sa mahigit 202 million pesos na energy savings sa loob ng 19 na araw. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang Department of Energy na posibleng tumagal pa ang nararanasang krisis sa enerhiya sa bansa bunsod ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maaaring abutin pa ito ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Dahil dito, hinikayat ng DOE ang publiko na magtipid sa kuryente at gasolina bilang paghahanda sa posibleng paglala ng sitwasyon. We are also pushing for energy efficiency for everyone. Kasi this problem can go on for 6 months to 1 year. And it seems like even this week's news, it's going to get worse because of the pronouncements of President Trump. So we are pushing for efficiency in electricity as well as in fuel. Kasi kailangan talaga everybody has to practice this behavior. Hataw Balita ngayon. Ayun na nga yun, Hani, ang hindi kagandahang balita na sinasabi ng DOE. Sa bagay, hindi lang naman DOE nagsasabi niyan, kahit yung mga ibang mga eksperto sa iba't ibang bahagi ng mundo na ito nga ang krisis sa oil ay maaring tumagal ng matagal.
sabi nga ng DOE, 6 months to 1 year. Dahil nga dito sa epekto na hanggang ngayon ay hindi pa nagkakasundo dito sa gulo sa Middle East. Ayan. Ay, totoo naman yan. Narinig ko rin yan na isa pa sa mga magiging problema dyan, yung tungkol doon sa structural damage, di ba? Hindi raw yan madaling i-fix. Kaya do not expect na it's easy to fix that problem at ang mangyayari ay bababa yung presyo ng mga fuel products. Sa madaling salita, talagang aasahan natin ito. Oo. Na matagal yung pagre-repair dun sa mga nasirang mga facility Yes, na ginagamit sa pagproduce ng oil, ganun din sa LPG. Kaya matagal-tagal pa yan. At ito namang service contracting program ay magsisimula na bukas. Yes. Yung service contracting program, ito yung binabanggit na babayaran is subsidized ng gobyerno yung kita ng mga drivers. Oo. Okay. Let's say for example, sa bus. Sa mga bus, makatatanggap sila ng, kung di ako nagkakamali, ganun binalita natin, nasa 100 pesos per kilometer. Okay. So, maganda-gandang balita yan. Mayroon din yan sa mga PUB drivers, di ba? Even yung mga traditional UB Express, they have that. Sa UB Express at Modern Jeepney, sila po ay makatatanggap ng nasa 40 pesos per kilometer. Yung traditional jeepney ay 30 pesos per kilometer. Sabi ng LTFRB, ito po ay makatutulong halimbawa, particular sa mga jeepney drivers, additional 1,800 pesos na kita. Yun ang translation nun, 1,800 na maiuuwi doon sa kanilang pamilya. Ang makikinabang naman po dito, nasa 36,000 na mga jeepney drivers mula doon sa ruta na nasa 800. Kung saan 500 routes dito, mostly galing sa Metro Manila. Ayan. Mayroon din pang iba. Yung pwedeng tulong. Ito naman yung panawagan naman ng ilang senador para naman maibsan nga yung epekto dito sa ating mga kababayan na oil crisis. Ito yung tulong para sa mga middle class. Yes. Yung mga sinasabing minimum wage earners. Yes. Ang hiling nila, one is, wag mo nang singilin dun sa kung pwede, yung gobyerno muna yung sumalo doon sa share ng mga empleyado pagdating sa SSS at GSIS. Yun yung isa sa sinasabi. Tapos payagan na makapag-loan ng zero o walang interest. Yan yung panawagan pa lang naman yan kung pwedeng gawin ng gobyerno. Sinasabi naman ng pamahalaan ay pag-aaralan nila itong suggestion na ito ng senador. Gusto rin natin marinig ang tinig ng, let's say for example, the Social Security System. At ang GSIS. Ayan. May suspension ng excise tax sa LPG. Ito yung nirereklamo last time. Yung dati-rate na binibili mo ng magkano ba yung LPG na binibili ng ating mga kababayan before? Before, it was 800 to 900 plus, wala pang 1,000. May nakabalitaan ako na nagbili ng ganyan na umabot yata sa 1,600 na sa iba. Hanggang 1,008 na bigla sila. So meaning to say, itong suspension ng excise tax sa LPG, malaking bagay ito. LPG and kerosene. Na-compute mo ba ito? Magkano yung translation nito sa... Itong sa... Yung LPG, if I'm not mistaken, this is 3.36 per kilo. Ayan. I do not know kung suma total kung magkano yan. Pwede nyo na pong i-compute. But the good news is, suspended na po yung excise tax doon sa LPG. Sa madaling salita, mararamdaman agad ito ng ating mga kababayan. Kasi ang karaniwang ginagamit na LPG, merong pangluto 11 kilograms. So kung sabi mo na ang 3 pesos times 11, nasa 33. Kung mahigit 3 pesos yan, mahigit 33 pesos o 30 pesos. 37 something. Okay. Something ang matitipid sa kada 11 kilogram na tangke. Kung ikaw ay nagluluto ng madalas, ay malaki-laki ang pwede mong matipid yan. Kung mapapansin ng mga kababayan natin, yung sinuspindi na excise tax, hindi ito yung lahat na hinihiling ng transport sector. Ang sinuspindi na excise tax, karaniwan ginagamit to sa pagluluto. Yes. Yung like LPG at kerosene. Yung kerosene, ito yung ginagamit sa di ba? Sa
Kusinilya. And most of the time, ginagamit ito doon sa mga rural areas. Yes, yung mga nagluluto gamit yung kusinilya at yung mga nagtitinda. Yan, Mga tendero. parang, yung mga tinutulak-tulak lang nila. Di bomba na kalan eh. Yes, opo. Malaking bagay yan, ha? Ramdam na ramdam. May automatic na effect ito doon sa ating mga kababayan. Kaya nga lang, hindi ito yung hinihiling ng ibang grupo gaya ng nasa transport sector. Sinasabi nila bakit naiwan yung diesel at gasoline? So, Okay. pinag-aaralan pa daw yun. Kasi, I think hindi pa masyadong, doon sa puntong yan, parang tama ka, pinag-aaralan talaga ng ating mga ekonomista. And then I think yung pag-aaral na yan ay bibigay nila yung recommendation sa ating Pangulo. And it's the President who will decide based on their study. Sabi nga ng Pangulo kasi, Ani, kailangan timbangin eh. That's Doon sa correct. mga nakakausap ng Pangulo, sinasabi, hindi lang naman kailangan transport sector lang ang pakinggan, ang bigyan ng Marami din, ayuda. Meron Madaming din mga sektor. ibang sektor. That's Yun ang correct. sinasabi ng Pangulo. Kaya tinitimbang pagdating sa pagdedesisyon. Kaya yung pagsuspende sa excise tax ay hindi agad lahat ay nasakop. Yeah. So, mananatili ang VAT sa ang mga produkto, petroleum products. Petroleum products. Kasi ang panawagan, Ani, ay suspension ng excise tax Doon sa at petroleum products and VAT. That's correct. Yung dalawa na yon. Oo. Okay. Kaya nga, di ba, ipinupush yung pagkakaroon ng emergency powers ng presidente. Kaya lang, mananatili daw. Yan. So, ito po, mga kasambahay. I do not know kung positive ang magiging outcome nito. Positive doon sa mga nanghihingi na sana mawala ito. Pero negative ito kung hindi naman matutupad. Now, doon naman sa ano pa ba? Fuel subsidy sa agri-sector. Kaya yung sinasabi mo kanina na pinag-aaralan ng Pangulo, tama. Kasi kailangan din nila yung pera pambigay doon sa ibang sektor. Like for example, doon sa sektor ng agrikultura. Kasi sinasabi nga ng DA, pagka hindi sila nabigyan, medyo tutukod. Maapektuhan yung produksyon ng mga agri-products. Kaya sila, sabi nga ng DA, mangangailangan pa sila ng additional 40 billion pesos. Ayun, kanina binabanggit ni Secretary Chun Laurel. Oo. Kasi mahalaga ang sektor ng agrikultura dahil ito'y pangunahing katuwang pagdating sa produksyon ng tumutugon sa pagkain o sikmura ng And that ating is mga very kababayan. important also. Hindi natin pwedeng iset aside yan. Ayan. Kaya lang marami pa rin humihiling bakit daw ang tagal na marating sila. Yung mga magsasaka at mga isda dahil nababalitaan nila yung transport sector na bigyan na. Pero yung ayuda, if I'm not mistaken doon sa mga drivers, wag muna doon sa mga kasi wala pa tayong idea doon kung mabibigay na doon sa agri-sector. Pero doon sa mga drivers natin, I think it will last from until 3 to 4 months. Yun ang nababalitaan natin. Sana po, harinawa ay magtuloy-tuloy dahil kailangan yun ng ating mga kababayan. At ligtas nang nakauwi sa Pilipinas ang 342 mga Pilipino mula sa Dubai, United Arab Emirates sakay ng ikasyam na chartered flight ng pamahalaan. Kabilang sa mga na-repatriate ang 255 na mga OFW at 87 kaanak ng mga ito. Sila ay nagpasyang magpa-repatriate sa gitna pa rin ng gulong nangyayari sa Middle East. Samantala, bukod sa Dubai, mayroon ring nasa 154 na mga Pilipino mula naman sa Bahrain ang nakauwi na rin ng Pilipinas kahapon. Batay sa latest record ng DMW, aabot na sa kabuang 4,234 na mga OFW at 1,170 na mga dependents ang kanilang na-repatriate mula pa noong March 5, 2026. Hataw Balita ngayon. Hinikayat ng Department of Social Welfare and Development ang mga repatriated OFW na mag-apply sa kanilang Sustainable Livelihood Program o SLP. Ito ay upang matulungan sila na makahanap ng oportunidad na pangkabuhayan sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Sa nakaraang pagbisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga repatriate sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija, iginawad nito ang tig 20,000 pesos na ayuda sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program at 10,000 na financial assistance sa pamamagitan naman ng AIX program. Hataw Balita ngayon.
Matagumpay na nakahanap ng bagong trabaho sa bansang Croatia ang ilang mga overseas Filipino workers na na-repatriate mula sa Israel. Ayon sa DMW, ito ay sa pamamagitan ng patuloy na assistance sa mga OFW na makapaghanap ng mga bagong oportunidad sa ibang mga bansa na naka-align sa kanilang experience at kakayahan. Karamihan sa mga nabigyan ng re-employment ay pawang mga hotel workers sa Croatia. Ayon sa DMW, patuloy lamang ito ng pagiging resilient na mga Pilipinong manggagawa, gayon din ang proactive na approach ng pamahalaan mula sa kanilang repatriation hanggang sa re-employment. Hataw Balita Ngayon. Tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na nananatiling epektibo ang kasunduan ng Pilipinas at Iran kaugnay ng ligtas na pagdaan ng Philippine flag vessel sa Strait of Hormuz sa kabila ng blockade ng Estados Unidos. Ayon kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, kamakailan lang ay nakausap niya ang Iranian ambassador at kinumpirma nito ang ligtas na pagdaan ng mga barko ng Pilipinas sa nasabing daluyan. Saklaw ng kasunduan ng mga barko, energy shipments at mga Filipino seafarers sa rehiyon. Nagpapatuloy rin ang koordinasyon ng pamahalaan upang matiyak ang seguridad ng supply ng langis at ng mga Pilipinong nasa Middle East. Well, the agreement between the Philippines and Iran through the discussions that we had will remain the same. In fact, just last Saturday, the Iranian ambassador called me up in view of the 2 or 3 Philippine flag vessels that hopefully will be due to pass that strait, the safe passage. So as of now, based on the discussions, the agreement between the Philippines and Iran remain. Hataw Balita Ngayon. At para naman sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Texas, USA. Global News. Yes, magandang umaga sa iyo, Bernard, at sa ating mga kasangbahay. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi sasali ang mga bansang kasapi ng NATO sa planong blockade ng US President Donald Trump sa Strait of Hormuz. Ito ay sa kabila ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan matapos mabigo ang peace talks sa Iran. May hataw na balita si Noel Poliarco. Nagsimula na ang pagpapatupad ng United States ng naval blockade sa Strait of Hormuz na nakatuon sa mga barkong papasok at lalabas sa mga daungan ng Iran. Ayon sa US Central Command, saklaw ng blockade ang lahat ng naval vessel, ngunit nilinaw na hindi apektado ang mga sasakyang pandagat na papunta sa ibang bansa. Layunin ng hakbang na putulin ang pinagkukunan ng kita ng Iran at pilitin ito na sumunod sa mga kasunduan sa rehiyon. Nauna nang inihayag ni US President Donald Trump na ang blockade ay para matiyak na walang bansang magbabayad ng umano'y illegal toll sa Iran. Kasabay nito, naglapas din ng matinding babala si Trump laban sa mga lalabag sa blockade. Ayon sa kanya, ang mga fast attack ships ng Iran ay agad nawawasakin kapag lumapit sa blockade at gagamitin ang puwersa ng US para sa mabilis at matinding pag-atake laban sa mga banta sa karagatan. Nagpahayag naman ng kawalan ng suporta ang ilang kaalyado ng North Atlantic Treaty Organization o NATO sa hakbang na ito ng US. Kabilang sa mga tumanggi ang United Kingdom kung saan diretsahang inihayag ni Prime Minister Keir Starmer na hindi sila kasali sa blockade. Ayon sa kanya, hindi dapat mahila ang kanilang bansa sa digmaan sa gitnang silangan sa kabila ng matinding pressure mula sa iba't ibang panig. Iginiit din ni Starmer na mas mahalaga ang pagpapanatili ng malayang paglalayag sa strait kaysa sa pagharang dito.
Sumunod naman ang France na nagpahayag din ng pagtutol at sa halip ay nagmungkahi ng isang multinational mission na magtitigil sa labanan at magbubukas ng daan para sa mga barko. Ayon kay French President Emmanuel Macron, ang misyon ay dapat manatiling defensive at hindi kasama sa anumang labanan. Ilan pang bansa sa Europe ang nagpahayag ng pag-aalinlangan at sinabing handa lamang silang tumulong kung may matibay na kasunduan at tigil putukan sa Iran. Sa panig naman ng Turkey, nanawagan si Foreign Minister Hakan Fidan na dapat buksan ang Strait of Hormuz sa pamamagitan ng diplomasya at hindi ng militar na aksyon. Ayon sa kanya, magiging komplikado ang pagbuo ng isang international force sa rehiyon at mas mainam na solusyon ang negosasyon. Sa kabila ng pagtutol ng ilang bansa, suportado naman ng Israel ang hakbang ng United States. Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, patuloy ang kanilang koordinasyon sa US at suportado nila ang matibay na paninindigan ng Washington. Giit ni Netanyahu, mahalaga ang blockade upang mahadlangan ang pagpopondo ng Iran sa mga kaalyado nitong grupo sa rehiyon. Ngunit sa kabila ng mga layunin nito, malaki ang posibleng epekto ng blockade sa buong mundo. Matatandaan na halos 20% ng supply ng langis sa buong daigdig ang dumadaan sa Strait of Hormuz. Dahil dito, agad na tumaas ang presyo ng langis sa mahigit $100 kada bariles mula sa halos $70 bago ang digmaan. Hindi lamang enerhiya ang apektado, kundi pati ang mga produktong umaasa sa langis tulad ng fertilizer na posibleng magpahina sa mga ekonomiya ng iba't ibang bansa. Kabilang sa mga maaaring matinding maapektuhan ang China na umaasa sa malaking bahagi ng supply ng langis na dumadaan sa Hormuz. Dahil sa sitwasyon, nanawagan ang China ng pagpipigil at diplomasya upang maiwasan ang mas malawak na krisis. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Nanindigan naman ng Iran na iligal at labag sa international law ang ipinatutupad na naval blockade ng United States sa Strait of Hormuz. Iginiit din ng Tehran na ang hakbang na ito ay maituturing na piracy at banta sa seguridad ng buong rehiyon. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Tiniyak ng Iran na nakahanda ang kanilang militar na tumugon sa anumang paglabag sa kanilang teritoryo at karagatan. Ayon sa kanilang Central Command na Qatam al-Anbiya, mayroon na silang mekanismo upang kontrolin ang Strait of Hormuz at ipatupad ang kanilang seguridad sa rehiyon. Mariing kinundina ng Iran ang hakbang ng United States at sinabing ang pagharang sa mga sasakyang pandagat sa international waters ay illegal at katumbas ng piracy. Sa isang pahayag na binasa sa state television, iginiit ng Iran na ang mga restriksyon sa paglalayag ay walang legal na batayan at lumalabag sa mga panuntunan ng international law. Babala pa ng Iran kung malalagay sa panganib ang kanilang mga daungan sa Persian Gulf at Arabian Sea, hindi rin umano magiging ligtas ang ibang mga daungan sa rehiyon. Kasunod nito, nagbanta ang Iran na handa silang gumamit ng matinding puwersa kung magpapatuloy ang paglapit ng mga barkong militar sa Hormuz. Ayon sa Iranian Revolutionary Guard Corps, babantayan nila ang rehiyon at agarang tutugon sa anumang banta. Sinabi pa ng Iran na kung lalala ang sitwasyon, posible nilang palawigin ang operasyong militar at mag-deploy ng malaking bilang ng kanilang puwersa. Sa kabila ng matinding paninindigan ng Iran, nakatanggap naman ito ng suporta mula sa China. Ayon kay Chinese Defense Minister Admiral Dong Jun, nakatutok ang kanilang bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan habang patuloy ang kanilang kooperasyon sa Iran sa larangan ng enerhiya at kalakalan. Iginiit din ng China na nararapat na irespeto mga kasunduan nito sa Iran at hindi dapat makialam ang ibang bansa sa mga usaping ito. Binigyang diin pa niya na ang Strait of Hormuz ay isang mahalagang daanan ng kalakalan sa buong mundo at dapat manatiling bukas at ligtas para sa lahat. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.
Samantala, nanawagan ng maraming bansa at international organizations na bumalik sa negotiating table ang United States at Iran upang ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan. Ito ay sa gitna ng nakabiting tigil putukan at pangambang muling sumiklab ang labanan sa gitnang silangan. May hataw na balita si Crez Fugaban. Hinikayat ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang United States at Iran na ipagpatuloy ang negosasyon upang maabot ang pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Sa isang pahayag, binigyang diin ng ASEAN ang kahalagahan ng diplomasya at pagrespeto sa international law bilang pangunahing paraan sa pagresolba ng kaguluhan. Nananawagan din ng ASEAN na isuguruhin ang ligtas at malayang paglalayag sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Ganito rin ang hiling ng United Nations na nananawagan ng pinakamataas na antas ng pagpipigil at pagbabalik sa diplomatikong paraan upang maiwasan ang mas malawak na digmaan. Sa Europe, nananawagan ng Germany ng agarang pagpapatuloy ng usapan at binigyang diin na ang diplomasya lamang ang tunay na solusyon sa sigalot. Ayon kay German Foreign Minister Johann Wadephul, dapat samantalahin ang tigil putukan upang makabuo ng konkretong kasunduan. Sinabi naman ni South African Foreign Minister Ronald Lamola na hindi makakatulong ang militar na hagbang at mas dapat pagtugunan ng pansin ang pagbuo ng tiwala sa pagitan ng magkabilang panig. Sa Asia, nananawagan ang China ng pagpipigil at pag-iwas sa muling paglala ng labanan kasabay ng paghikayat sa dalawang bansa na resolbahin ang issue sa pamamagitan ng politikal na dialogo. Kahit ang United Kingdom at France na mga kaalyado ng US ay nagpahayag ng suporta sa diplomatikong solusyon sa halip na militar na aksyon. Sa European Union, binigyang diin ni European Commission President Ursula von der Leyen na kailangang maibalik ang katatagan sa rehiyon at maiwasan ang paglala ng krisis. Binilaan din niya na malaki ang epekto ng sigalot sa ekonomiya ng Europe, partikular sa pagtaas ng gastos sa enerhiya. Samantala, sinabi naman ng Turkey na posibleng palawigin ang tigil putukan ng hanggang 45 hanggang 60 araw kung magiging maayos ang takbo ng negosasyon. Ayon kay Foreign Minister Hakan Fidan, mahalaga ang papel ng mga tagapagitan upang mapagtagumpay ang usapang pangkapayapaan. Ngunit binigyang babala niya na may mga issue pa ring maaaring maging hadlang kabilang ang mga pag-atake sa Lebanon at ang usapin sa nuclear program ng Iran. Sa kabila ng mga hamon, patuloy ang mga pagsisikap ng mga bansa upang mapanatili ang tigil putukan sa pangunguna ng Pakistan na nagsisilbing tagapagitan. Ayon sa mga opisyal, patuloy ang koordinasyon ng Pakistan sa iba't ibang bansa upang maibalik ang dalawang panig sa negotiating table. Inaasahan na posibleng maganap ang panibagong round ng talks sa mga susunod na araw upang maipagpatuloy ang diplomatikong proseso at maiwasan ang muling pagsiklab ng labanan. Crez Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Nagalok ang Russia na handa nitong tanggapin ang enriched uranium ng Iran bilang bahagi ng posibleng kasunduang pangkapayapaan. Ayon sa Kremlin, nananatiling bukas ang alok kahit hindi pa ito napagkakasunduan ng anumang bansa. Layunin umano nitong makatulong sa pagresolba ng tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Samantala, kinundin na rin ng Russia ang blockade sa Strait of Hormuz dahil sa posibleng epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya. Hataw Balita ngayon. Lalo namang pinagtibay ng Australia at Singapore ang kasunduan sa pagpapalakas ng seguridad sa enerhiya ng bawat isa. Kabilang dito ang pagtiyak sa patuloy na daloy ng essential goods tulad ng diesel at liquefied natural gas sa dalawang bansa at ang maagap na pag-abiso sa isa't isa tungkol sa anumang potential disruption. May humahataw na balita si Danny Delieva. Mahalaga ang pagtutulungan ng mga bansa.
Ito ang binigyan diin ni Australian Prime Minister Anthony Albanese na pinakamabisang paraan kontra sa nararanasang global crisis sa kasalukuyan. Bunsod nito, nilagdaan ng Australia at Singapore ang isang joint statement na naglalayong patatagin ang mutual energy security at tiyakin ang tuloy-tuloy na daloy ng fuel at LNG sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa datos, nasa 25% ng fuel requirements ng Australia ay nanggagaling sa Singapore. Best way to deal with this global crisis is indeed to work together. Around 25% of Australia's fuel comes from Singapore's refineries. That is why Prime Minister Wong and I have just signed the joint statement that will protect our mutual energy security and to support the flow of fuels and LNG between our two countries. Nilinaw naman ng pamahalaan na ang kasunduang ito ay nakatuon sa seguridad ng supply at hindi nangangahulugang agad bababa ang presyo ng langis. Sa kasalukuyan, nananatiling mataas ang presyo ng diesel at gasolina sa bansa habang may ilang fuel stations pa ang nakakaranas ng kakulangan. Samantala, sinabi ni Albanese na bagamat nakatulong ang pagbawas ng 32 centavos sa fuel excise tax, hindi pa rin sapat ito upang maibsan ang epekto ng pangdaigdigang pagtaas ng presyo ng langis. Inaabangan din ang pakikipagpulong ng Australia sa iba pang bansa tulad ng Brunei, Malaysia at Japan upang palawakin pa ang mga kasunduan sa enerhiya at mabawasan ang pagdepende sa Strait of Hormuz. The decision that we made to reduce the fuel excise by 32 cents has made a significant difference. But, of course, we're not immune. This is a global spike. It's the biggest global spike that has ever happened. Singapore provides about 25% of our refined fuel. We've had an agreement from Singapore that two-way trade will continue to flow. It was a very positive meeting that I had with Prime Minister Wong, and I look forward to the meetings that I'll have with the Sultan of Brunei and with the Prime Minister of Malaysia, Anwar Ibrahim, in the next couple of days. Nagbabala naman si Climate Change and Energy Minister Chris Bowen na kahit matapos ang kaguluhan sa gitnang silangan at magbukas ang Strait of Hormuz, hindi agad-agad makakabawi ang kalagayan ng enerhiya sa mundo. Sa kabilang banda, ibinalita nito na lahat ng naghihintay na fuel shipment sa bansa ay dumating na. May 57 barko ang nakatakdang dumating sa Australia sa susunod na 4 na linggo na may dalang 4.1 bilyong litro ng langis. Subalit babala ni Bowen na nanatiling volatile ang energy situation sa mundo kaya ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang tiyakin ang supply ng langis sa bansa. Kaugnay nito, hinihikayat niya na magtipid ang mga mamamayan upang masiguro na may magagamit ang truck drivers, farmers at essential services. Danny Delieva, humahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Round Rock, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw po. Magkakaroon ng bloodbath sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw ng Martes, April 14. Ayon kay House Justice Panel Member Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, araw ito ng ebidensya at katotohanan. May hataw na balita si Rosalie Cos. Itinuturing na mahalagang araw ni House Justice Committee member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang araw na ito, April 14, 2026, kung saan sisimulan na ang pagpresenta ng mga ebidensya at testigo ng complainant sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa layunin nitong matukoy ng House panel kung may probable cause o sapat na ebidensya ang mga alegasyon ng impeachable offense. Dumating man o hindi ang pangalawang Pangulo, tuloy ang pagdinig. Ayon kay Representative Ridon, magkakaroon ng bloodbath sa pagdinig. We will bring the bloodbath to the Vice President. Ibig sabihin, hindi na ho natin mapipigilan yung paglabas ng katotohanan. At whether she participates in it or not, it will continue. Pagtitiyak naman ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, due process ang ipatutupad sa pagdinig. That's her choice naman talaga in her team
not to appear, but we will constantly sending the invitation naman for also give her the due process because let us remember, ang ginagawa po nga ng House of Representatives ngayon is in compliance with the Supreme Court ruling. Naghaina ng petisyon ang kampo ni VP Duterte sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment proceedings ng Kamara. Bukod pa ito sa mga petisyong inihain ng taga-suporta at kaalyado ng pangalawang Pangulo. Rosa Licoz, humahataw sa Balita Ngayon. Nagpahayag ng pagsuporta ang major social media platform na Meta sa hiling ng Department of Information and Communications Technology o DICT para labanan ang mga nagpapalaganap ng fake news. Samantala, sinabi pa ng DICT na nakapreserve na sa ngayon ang mga ebidensya na maaaring gamitin sa pagsasampa ng reklamo laban sa sinumang sangkot sa pagpapalaganap ng mga peking balita. Si Benedict Samson, humahataw. Tumugon na ang social media platform na Meta sa sulat na isinumite ng Department of Information and Communications Technology o DICT para sa inisyatibo kontra fake news. Sa liham ni na DICT Secretary Henry Aguda at Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez para kay Meta Platforms Chief Executive Officer Mark Zuckerberg, nakasaad ang hiling ng pamahalaan ng Pilipinas para maiwasan ang pagkalat ng mga maling impormasyon tulad ng fabricated medical status ng sinumang opisyal ng gobyerno, lalo na ang presidente, false or misleading advisories partikular sa galaw ng presyo ng produktong petrolyo, disinformation laban sa financial institution, misleading na announcement ng isang law enforcement o military operation at iba pang nagdudulot ng panik at pagkawala ng tiwala sa gobyerno. They're supporting this initiative. Yung detalye ng mga actions that we'll take, I think this week mag-uusap pa kami. Ngayon naman, once we escalate something to them, mabilis silang gumalaw. Ayon pa sa kalihim, kabilang din sa napagkasunduan ng DICT sa pagitan ng Meta ay ang pagkakaroon ng evidence preservation mula sa mga ipinost sa fake news online. Kasi pag ginawa niyo po yun, what happens in the internet stays in the internet. Nakapreserve po yan. Ang platform po, hindi lang Meta, but YouTube, TikTok, and the rest, meron na kaming agreement, evidence preservation. So, i-preserve po nila yung ebidensya. Kasi may iba, akala, pag na-take down na, nabura na, nawawala na. Hindi po, nag-stay po doon. Samantala, kahapon ay lumagda na rin sa Memorandum of Agreement ang Presidential Communications Office kasama ang Department of Justice at DICT. Kabilang sa napagkasunduan na naturang mga ahensya ay ang pagpapalakas sa kampanya kontra fake news, misinformation at deepfakes. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, kabilang sa kanilang aaksyonan ay ang mga sangkot sa pagpapalaganap ng maling balita sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung aming anti-fake news na track namin over the weekend, Sandra, nagkaroon ng spike dito sa posting ng mga misinformation at mga fake news regarding the health of the President. No? We are currently in the process of compiling all the pieces of evidence and hopefully within the week, mapangalanan na namin yung source nitong fake news at masampahan namin ng reklamo. This collaborative effort is not just about reactive enforcement. It is about proactive defense. By coordinating our resources, we are building a deterrent against those who use technology to undermine our democratic processes and public safety. Benedict Samson, humahataw sa Balita Ngayon. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon, inaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ang isang sports writer at content creator. Ito'y may kinalaman sa isinampang cyber libel case ni PBA Commissioner Willie Marcial. May humahataw na balita si Lea Ilagan. Hindi na nakapalag pa ang sports writer at content creator na si Edmond Badwa o mas kilala sa tawag na Snow Badwa. Ito'y matapos na isilbi ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang warrant of arrest mula sa QC-RTC Branch 19.
Ito ay may kaugnayan sa paglabag sa Section 4 ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon kay CIDG Detective and Special Operations Unit Chief, Police Colonel Jean Licod, 2016 ang sampahan ng reklamo ni PBA Commissioner Willie Marcial Sibadwa. Well, as to the specifics, it is written in the information that was submitted to the court. So I cannot discuss on the specific words, especially on the wordings that was executed or whispered by Mr. Badwa. Inaresto ito noong Sabado sa kanyang bahay sa Tandanzora, Quezon City. Sinabi pa ni Lieutenant Colonel Licod na bukod sa naturang reklamo, may mga nauna pa daw na kinaharap na kaso ang content creator. Well, there are some, especially on the intellects of the former PBA Commissioner, and marami pa siyang mga sinabi na medyo nakakapanira ng puri. Isa lang naman ito. May mga nauna na pero I cannot disclose it anymore because it was already settled before the court, and ito na lang yung pinakahuli. 30,000 piso ang piyansang itinakda ng korte para sa naturang kaso. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Sinagot ng Ministry of Foreign Affairs ng China ang nilabas na ulat ng National Security Council na kumpirmadong cyanide ang nakumpiska sa mga Chinese fishermen sa paligid ng Ayungin Shoal simula pa noong nakaraang taon. Para sa China, hindi kapani-paniwala at gumagawa lamang umano ng kwento ang Pilipinas. May humahataw na balita si Ryan Lacanlale. Naglabas ng pahayagang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China kaugnay ng ulat ng National Maritime Council kung saan kinumpirma nito na nakalalasong cyanide ang laman ng mga boteng nakumpiska sa mga mangingisdang Chinese sa paligid ng Ayungin Shoal simula pa noong nakaraang taon. Sa isang official statement, iginiit ni Go Jiakun na illegal umano ang ginawa ng Pilipinas na pagsadsad ng barko sa naturang lugar at nagdudulot ito ng pinsala sa kalikasan. Bukod dito, inakusahan din niya ang panig ng Pilipinas na umano'y nang haharas ng mga mangingisdang Chino, kumukuha ng kanilang supply at nagsasagawa ng tinatawag na cyanide stunt. Sa huli, sinabi ng China na wala umanong kredibilidad ang mga aligasyon ng Pilipinas hinggil sa isyung ito. Sa mga video at larawang naidokumento ng Philippine Navy, ilang ulit na aktuhan ang mga mangingisdang Chinese simula pa noong Pebrero ng nakaraang taon. Makikita ang mga mangingisdang Chinese sa paligid ng BRP Sierra Madre sa ilang pagkakataon at nakumpiska sa kanila ang mga bote ng nakalalasong cyanide. Ayon sa Philippine Navy, matagal na itong ginagawa ng mga Chinese kahit bago pa ang February 2025 batay sa resulta ng pagsusuri sa mga coral sa paligid ng Ayungin Shoal. But if you see the scope of the damage to the corals, based on our assessment, it goes way back before February 2025. We could not yet give an exact date when they started using this, but in the past we have had reports of Chinese fishermen using illegal fishing methods that would include the use of cyanide and fine meshed nets. Batay sa mga pagsusuri ng National Bureau of Investigation, permanente at hindi na maibabalik sa dati ang pinsala sa tao at kalikasan ng cyanide. Has conclusively established that the yellow bottles seized from the sampans contain cyanide, a highly toxic chemical known to cause severe and irreversible damage to humans and marine ecosystems. These laboratory findings remove any doubt as to the dangerous and unlawful nature of these activities. Lubha itong ikinababahala ng NSC na anilay malinaw na paglabag sa batas ng Pilipinas at maging sa international law. The deliberate use of cyanide raises serious concerns of the illegal and destructive practices
and threaten our Navy personnel in LS-57. The fragile marine environment of the West Philippine Sea and the livelihood of the Filipino fisherfolks. Such actions, if proven intentional, constitute a blatant violation of Philippine environmental laws as well as international maritime norms and obligations of states under the United Nations Conventions of the Law of the Sea or UNCLOS. Naniniwala naman ang Philippine Navy na sinadya ang paggamit ng cyanide ng mga Chinese fishermen na layong putulin ang posibleng pagkuhanan ng supply ng pagkain at tubig ng mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Based on what we have monitored, based on the patterns that we have uncovered, this is a deliberate attempt not only to destroy the environment, but to deprive the men aboard the ship of possible source of food and water. Nangyari ang insidente sa kabila ng mayroong provisional agreement ang Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Pansamantalang nakalaya mula sa kulungan si Congressman Kiko Barzaga matapos nitong makapagpian sa kagabi kaugnay sa kasong cyber libel na isinampa laban sa kanya. Ayon sa Cavite Police Provincial Office, pasado alas 10 kagabi nang i-release si Congressman Barzaga. Sumuko sa pulisya ang batang mambabatas matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Makati Regional Trial Court Branch 17 kaugnay sa kasong cyber libel. Nauna nang naghain ng cyber libel complaint ang mga negosyanteng sina Enrique Razon, Deputy Speaker Antipolo Representative Ronaldo Puno at Manila Congressman Ronaldo Valeriano hinggil sa isang social media posts ni Barzaga kung saan tumanggap umano ng suhol ang mga congressman sa ilalim ng National Unity Party galing kay Enrique Razon kapalit ang suporta kay dating House Speaker Martin Romualdez. Marinama ito itinanggi ng negosyante. Gayon din ng mga mambabatas na inakusahan ni Barzaga. Hataw Balita Ngayon. Humingi ng paumanhin si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya matapos masita ang isang lalaki dahil sa umano'y maling pagpapatupad ng ordinansa kaugnay ng hindi pagsusuot ng damit pang itaas habang nasa kalsada. Sa kabila nito, tiniyak niyang magpapatuloy ang mas maayos at mahigpit na implementasyon ng Safer Cities Initiative. Aminado ang kalihim na nagkulang sa malinaw na instruction kaya nagkaroon ng kalituhan sa pagpapatupad nito. Sinabi rin niyang maglalabas siya na sila ng mas malinaw na guidelines upang maiwasan ang kaparehong insidente. Sa ngayon tuloy pa rin ang operasyon ng mga pulis habang inaayos ang sistema ng pagpapatupad. Umabot na sa mahigit 6,000 ang nasita at natikitan mula nung ipatupad ang programa. Unang-una may nakita akong feedback sa social media na may umangal taga Barangay Addition Hills na naghahalo lang ng simento at siya'y inaresto. Ako ba'y humihingi ng paumanhin at pupuntahan ko po siya sa mga susunod na araw at sabihin ko na at ako na po ang hingi ng paumanhin. Hataw Balita Ngayon. Isang hamon para sa Bureau of Fire Protection o BFP kung kailan tuluyang maapula ang sunog sa isang sanitary landfill sa Navotas City. Patuloy namang pinag-iingat ng otoridad ang publiko sa masamang epekto sa kalusugan ng usok na nagmumula naman sa nasunog na landfill. Si Dante Abento, humahataw. Makalipas ang 4 na araw, hindi pa rin lubusang naapula ng Bureau of Fire Protection katuwang ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan ang sunog na sumiklab noong Sabado sa Navotas Sanitary Landfill. Ayon kay BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, malaking hamon para sa mga responder ang lawak ng landfill na umaabot sa 41 hektarya.
Gayon din ang lokasyon nito na matatagpuan sa isang isla. Tuloy-tuloy pa rin at puspusan ang ginagawang kaparaanan at hakbang para tuluyang maapula ang nasabing rubbish fire, no? Dahil po ang involved po dito ay malawak po, nasa 41 hectares po ang lawak at isla po na may kalayuan ng mga 2.6 kilometers sa Manila Bay. Sa kasalukuyan, may mahigit 50 mga personnel mula sa BFP, katuwang ang Philippine Air Force at mga pribadong grupo ang nagsasagawa ng misting at cooling operations sa Navotas landfill. Plano na ng mga autoridad na gumamit ng mga heavy equipment tulad ng bulldozer upang kalkalin ang mga basura at hanapin ang maaring pinagmumulan pa ng apoy o combustion. Pagkatapos nito ay tatakpan ang area ng lupa o buhangin upang tuluyan ng mawala ng oxygen ang apoy sa ilalim at matigil na ang paglabas ng usok. Ating BFP ay nakatutok doon sa pag-total suppress ng nasabing sunog at we will assure the public, no, that hindi namin yan papapabayaan, hindi kami aalis dyan hanggat hindi po yan totally maapula. Pinapayuhan ang mga residente na manatili sa loob ng bahay o magsuot ng face mask dahil sa makapal na usok at epekto ng smog. Ito ay dahil sa masamang epekto nito sa kalusugan, lalo na sa mga mayroong respiratory problem. Nanawagan ang mga otoridad sa publiko na maging mapagmatsyag at makinig sa mga payo ng Environmental Management Bureau tungkol sa kalidad ng hangin. Mag-mask po tayo kung lalabas tayo, kung hindi naman kailangan lumabas. Huwag tayong lalabas po. Okay, pero doon na lang tayo sa safer side. Pwede mag-mask po tayo para hindi natin malanghap yung amoy galing doon sa landfill na nagkaroon po ng sunog. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Sa kaugnay na balita, may mga paraan na ibinibigay ang mga eksperto sa publiko upang maingatan ang kalusugan laban sa haze o polusyon sa hangin. Narito mga safety tips upang makaiwas sa pagkakasakit. May humahataw na balita si Lizelle Nael. Pag-ubo, pagkati ng lalamunan at iritasyon sa upper at lower respiratory system. Ito ang ilan sa maaaring maging epekto ng pagkalanghap ng haze o polusyon sa hangin. Ang exposure sa haze ay mas lalong delikado para sa mga bata, matatanda at sa may pre-existing medical condition gaya ng hika, chronic obstructive pulmonary disease o COPD o anumang sakit sa baga. Sa pagkalanghap ng haze, maaaring matrigger ang hirap sa paghinga ng isang taong may sakit. Ano nga ba ang dapat gawin kapag may haze o polusyon sa hangin? Una, iwasan muna ang paglabas ng bahay o outdoor activities. Kung kailangang lumabas, pinapayuhan na magsuot ng face mask. Meron po akong dalawang klase ng face mask na hawak. So ito po yung mga ordinary na face mask or yung mga ordinary medical face mask na makikita po natin. At meron naman po tayong tinatawag na N95 or KN95. Ano po ba ang mas advisable sa mga ganitong situation? So mas advisable po yung mga N95 or yung KN95. Bakit po? Ano po ba ang difference ng dalawa? Ang N95 or yung KN95 ay kaya nyo pong i-filter yung mga maliliit na particles na dala-dala po ng haze. So mas safe po ito na gamitin kung i-compare po natin dun po sa atin pong mga medical na face mask. So in a situation din po na talaga pong ito po yung available natin, so maaari naman po natin itong gamitin. So maaari po na doblehin lang po natin ang pagsusuot. Sakaling walang available na N95 o KN95, maaari po tayong kumuha ng panyo, malinis na panyo or malinis na towel. Ang gawin lang po natin ay basain po natin ito ng bahagya at itakip po natin sa ating pong bibig at sa ating pong ilong upang maiwasan po natin na malanghap po natin yung haze. Ugaliing mag-monitor sa Air Quality Index na inilalabas ng pamahalaan sa pamamagitan ng Disaster Risk Reduction and Management Offices ng bawat bayan o syudad.
Maigi rin kung may lugar na pansamantalang malilipatan ang mga may medical na kondisyon upang makalanghap ng presko at sariwang hangin. Huwag rin kalimutang iantabay ang gamot ng may kasalukuyang sakit sa baga. Panatilihing nakasara ang mga pinto at bintana. Lizel Nael, humahataw sa balita ngayon. Pinapaalalahanan naman ng Bureau of Internal Revenue ang mga taxpayer na hanggang bukas na lamang, April 15, ang huling araw ng pagpa-file ng Annual Income Tax Return o ITR. Ito ay upang maiwasan ang pagbabayad ng anumang penalties. Pinapayuhan ng BIR ang ating mga kababayan, lalo na yung mga self-employed, freelancers at yung mayroong multiple employers na huwag kalimutang mag-file ng kanilang ITR. Bilin ng BIR, importante na makapag-fill out ng kinakailangang form depende sa inyong klasifikasyon bilang taxpayer. Maaari itong gawin ng manual o electronic filing. Nauna na ang inanunsad ng kawanihan ang electronic o e-tax filing o Tax Assistance Center sa BIR National Training Auditorium upang magbigay ng on-site support para sa mga magpa-file ng ITR. Regional News. Huminto na muna sa paghahanap buhay ang nasa 300 mga mangingisda mula sa bayan ng Malolos sa Bulacan dahil sa sobrang taas ng presyo ng krudo at gasolina. Nangako naman ng lokal na pamahalaan ng Malolos na bibigyan ng 3,000 pesos na cash assistance sa mga mangingisda na may-ari ng bangka upang tulungan sila sa kanilang pagpalaot. May humahataw na balita si Nestor Torres. Matapos ang ilang magkakasunod na linggo ng malaking oil price hike sa bansa, dulot ng tensyon sa gitnang silangan, marami sa mga mangingisda mula sa siyudad ng Malolos sa Bulacan ang tumigil na muna sa pagpalaot sa dagat. Isa na dito si Mang Tirso Cruz na tumigil muna sa panguhuli ng isda dahil sa sobrang laki ng ginagastos niya sa krudo. Kasi mahirap pagka lang sila lalabas ka, pagka ikaw hindi nakahuli, sulog na pinakamayan ay 500 at 700 sa gabi. Ay paluwal ka. Eh, kung lalabas ka hindi ka makahuli, ala na. Dahil dito, napilitan na muna si Mang Tirso na maghanap ng ibang hanap buhay gaya ng pagsa-sideline sa construction. Kumisa doon, may trabaho sa plasda, nagtatambak-tambak kami. Nagtatambak, sumasama sa huli, ganyan. O kumisan, pag may ibang trabaho, pumapasok kami sa ibang kung may mapapasok ang iba. Minsan merong nagkokontrakto sa amin, sumasama rin ako. Mahirap ang buhay ngayon, pagkakataas ng krudo din, lahat apektado. Gaya ni Mang Tirso, madalang na rin kung pumalaot para manghuli ng isda si Mang Perdi Ramos dahil sa sobrang taas ng langis. Patumal dahil sa mahal nga ng bili na petrolyo. Dati araw-araw. Ngayon, bihira na dahil mahal nga ang petrolyo. Ayun na lang ano buhay nyo na ginagawa. Pagtatambak, nag-aaraw sa plasdaan, sa late. Dito naman sa fish market sa Barangay Panasaan, Malolos, naging matumal na yung mga nagdadala ng isda dito. Ang katwiran ng mga mangingisda, hindi sila makapagdala ng mga huli dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. Madalang na yun. Dahil nagreklamo, mataas daw krudo. Kaya tumumal na. Tataas ang krudo. Lumaki ang gastos nila. Ay mga nagdadala rito. Kaunti lang, mga 20, pinakamarami na. Kahapon ng hapon, nagtungo na sa Local Fishery Division ang Coastal President ng ilang mga lugar sa Malolos upang iapila ang hinihiling nilang cash assistance na kanilang gagamitin para ipambili ng krudo at pangangailangan ng kanilang pamilya. Kasi po, yung mga mangisda po natin sa coastal, yung iba pag gumagastos ng 30 litros hanggang 35 litros, sa tindi ng mahal ngayon, gano'n lang ba kinikita ng mangisda. Kaya po nagsihinto na iba. Kaysa pag papalaran yung pera na pambili ng krudo, hindi na sila malabas. Kaya po yung napakalaki apekto sa amin. Kami po, 80 po yung nakarehistro sa amin na mga isda. Ngayon po siguro, mga 50.
ang nalang aktibo. Kaya lang, mahina rin po ang kinikita. Sa araw-araw po kasi, ang inuubos pong gasolina, 5 litro. 130 po sa amin ang 1 litro ng gasolina. Kasi po nung una, 56 lang ang 50 ang gasolina. Kaya po nakakapagtiis pa kami. Samantala, ayon kay Erica Bulaong, Aquaculturist 1 ng Fisheries Division ng Malolos, magbibigay ng 3,000 pesos na ayuda ang LGUs ngayong buwan. Anya, inuuna lamang nila sa ngayon na mabigyan ng ayuda ang mga PUV driver. Actually po, sigurado naman daw pong nakasali sila. Yun po ang pagtitiyak ng punong lungsod. Dahil po, inuuna lang po sa kasalukuyan yung mga pangunahing hanap buhay ay pamamasada po. Kasunod na daw po ang mga mangingisda at saka magsasaka. Ang lokal na pamahalaan niyo po ay narito at handa naman kaming tumugon sa kung anumang kapararaanan sa tingin niyo yung makapagpapagaan ng pangangailangan nyo sa kasalukuyan ng inyong pamahalaan ay nakabukas naman po tayo. Samantala, prioridad naman na mabigyan ng cash assistance ang mga mangingisda na mayroon sariling fishing boat. Kinakailangan lamang nila na magdala ng valid ID at photocopy nito at dapat rin ay nakarehistro sila sa BIPAR at Philippine Coast Guard. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Nasabat naman ng mga otoridad sa isinagawang operasyon sa isang checkpoint sa Palawan ang 18 container ng diesel na lula ng isang van. Samantala, nabawi naman ng mga tropa ng militar ang iba't ibang uri ng armas at materyales sa paggawa ng baril mula naman sa isang hideout ng mga rebelde sa Lanao del Sur. Si Alan Manansala, humahataw. Nasabat ng mga otoridad sa isinagawang checkpoint operation ang pagpupuslit ng mga produktong petrolyo sa barangay Pulot Shore, Sofronio, Espanola, April 12. Arestado ang 2 mangingisda na kinilalang sina alias Herman, 62 anyos at alias Kabong, 40 anyos, kapwa residente ng Mataraza, Palawan. Na-recover sa operasyon ang isang Toyota Hi-Ace na may kargang 18 container ng diesel na tinatayang nagkakaalaga ng 76,500. Ayon sa mga otoridad, nabigo ang mga sospek na magpakita ng kaukulang dokumento para sa transportasyon ng petrolyo na paglabag sa Presidential Decree 1865. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang mga sospek, sasakyan at nakumpiskang diesel para sa kaukulang disposisyon. Pinangunahan ng pamahalaang lungsod ang turnover ceremony sa barangay Maganhan kung saan itinayo ang 28 bahay para sa mga biktima ng 2022 landslide sa Baybay City, Leyte. Kabilang sa mga apektado ang barangay Cantagnos sa pinakamatinding nawasak dahil sa landslide dulot ng severe tropical storm Agaton. Aabot sa 6 na karagdagang quadruplex building ang itatayo sa susunod na taon para sa karagdagang benepisaryo. Nabawi ng mga tropang militar ang iba't ibang war materials at kagamitan sa paggawa ng baril sa isinagawang combat clearing at intelligence operation sa Barangay Pabrika, Marugong, Lanao del Sur nitong Sabado, April 11, 2026. Pinangunahan ang operasyon ng 101st Infantry 3 Red Arrows Brigade kasama ang mga unit ng 64th Infantry Knights Battalion. Ayon sa militar, dating pinagkukutaan ng Dawla Islamia Mauti Group ang nasabing lugar. Sa nasabing operasyon, natuklasan ang mga kagamitang pinaniniwala ang ginagamit sa pagbuo ng mga baril, kabilang ang mga lathe machine, milling machine, drill press, welding machine at iba pang fabrication tools. Nasabat din ang iba't ibang uri ng war materials gaya ng mga barrel para sa caliber 50, mga suppressor at magazine ng baret, mga scope, grenade at 60mm tube. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Oras sa buong kapuluan. 10 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, 6:10 na po ng umaga. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon,
Sa layuning maipaabot sa pamahalaan ang kanilang mga hinaing at pagkondena sa anilay kakulangan ng aksyon ng gobyerno sa gitna ng nararanasang krisis dahil sa sobrang taas ng presyo ng langis, muling magsasagawa ng 3 araw na tigil pasada ang grupong Manibela kasamang iba pang mga transport group. At kaugnay nito makakausap nating muli ngayong umaga si Manibela Chairman Mara Balbuena. Sir Mar, magandang umaga po at welcome muli dito sa programang Hataw Balita ngayon. Magandang umaga po Sir Bernard at magandang umaga po Ma'am Ani. Sir, meron po kayo ulit tigil pasada. Kailan po ba ito at nasa mga ilan po ba ang projection nyo na makikisama o lalahok dito sa inyong 3-day transport strike? Opo Sir Bernard, magsisimula na po ito bukas. Nationwide po siya at marami po kaming kasama dito ng mga ibang transport group. Kasama po yung mga consolidated o mga nakakooperatiba. Inggil po dito sa sinasabi niyong transport strike. Marami po kasi nagsasabi na hindi solusyon sa problema itong ginagawa niyong tigil pasada. Sinasabi nga po ng gobyerno na idaan na lang ito sa maayos na usapan na dialogo. Ano po masasabi niyo ukol dito? Wala naman pong nakikipag-dialogo sa atin na partikular po sa gobyerno at saka sa Department of Energy, Sir Bernard. Kaya kami nananawagan ng transport strike para masabi namin kung ano ang aming mga hinaing at maiparating sa ating gobyerno. Katulad niyan, kahapon naglabas ng pahayag ang Malacanang pero wala naman din nagre-reach out sa amin at wala rin namang paraan na kami ay makalapit sa kanila. Kundi ang katulad po nito na nasa media. Opo. Ibig sabihin po ba, ever since nitong nagkaroon ng problema dahil nga dito sa gulo sa krisis sa Middle East, wala bang naging kumbaga aksyon ang nasa transport sector ng gobyerno para at least kausapin kayo o ano ba ang may tutulong namin sa inyo, ano ba ang gusto hinaing ninyo, mga ganun. Wala pong ganun na naging paglapit o pinatawag man lang kayo? Wala po, Sir Bernard. Kahit po sa DOTR, nakakalungkot na hindi naman kami nakakausap ng ating acting secretary. Sa LTFRB, within the boundaries lang ng LTFRB ang pwede naman din niyang sagutin. Ito ay tungkol sa pamasahe, tungkol sa yung mga fuel subsidy, pero other than that, yung mga tungkol sa subsidy ng krudo at pagbaba ng krudo, hindi naman ito kayang sagutin ng LTFRB lang. So sa tingin nyo, dapat magkaroon ng ganito. Kung sakaling magkakaroon po ng ganitong kagaya na binanggit nyo, magkaroon ng pag-uusap, ano po ba sa tingin nyo ang dapat na maging sistema? Sinong dapat maging involved? At kailan dapat magkaroon ng ganitong pagpapatawag ng mga pagpupulong kung sakali? Alam niyo po, madalas tayong nananawagan sa ating pamahalaan pero mistulang bingi. Kaya po sinasabi natin na walang aksyon ang gobyerno, kaya po kami nagpatawag ng isang strike. Kahapon po, total, sinabi nyo aksyon ng gobyerno. Mismo si Pangulo na nagsabi na sinususpende na yung excise tax. Kaya lang, ito po ay particular pa lang sa LPG at kerosene. Ano po bang masasabi nyo dito? Sir Bernard, namamasada kami. Wala naman pong LPG yung aming sasakyan at hindi naman po kerosene ang ikinakarga namin. So ano po ang tulong nito doon sa pinapanawagan po namin na nasa mga transport sector? So ito po yung sinasabi natin na mabagal na aksyon at alam natin na nitong mga nakaraan pa umuugong itong malawakang transport strike. Kaya po naglabas ng ganito kalaking rollback kasi doon pa lang po sa rollback ng petrolyo, kung maalala po ninyo, 2.50, 3.50, 5 piso, 6 na piso. Wala pong talagang kwentada
kung magkano po ang ibibigay na diskwento. Bakit hinuhula-hulaan lang, tumingin sa langit at sasabihin, ito yung pwedeng makuha. At ang sinasabi natin sa kanila na ganito ang ibinaba doon sa world market, dapat dito tayo sa ganito mag-compute. Yan po ang pinaparating natin sa gobyerno kasi mabigat na po, masakit na po talaga. Napanood ko po dito sa programa na pati yung mga mangingisda ay tumigil na. Kung titignan natin yung konsumo ng produktong petrolyo doon sa mga mangingisda at kinukonsumo namin, 30 liters per day po ang average o minimum na nauubos po namin na ikinakarga sa aming mga jeepney. Pero ang pagtugon po ng gobyerno dito, napakabagal po. Halos 45 days na po ang nakakalipas simula nang pumutok itong tensyon sa gitnang silangan. Kung i-compute po natin, nasa around 135 billion na po ang windfall profit nitong ng mga oil companies at ng ating gobyerno sa pamamagitan ng value-added tax at excise tax, hindi po bababa sa 46 billion pesos ang kanilang nakolekta mula sa taong bayan. Napakabigat po nito na napupunta sa mga buwis na hindi naman natin napapakinabangan, napupunta sa kita ng oil companies na sobra-sobra. Wala po sanang problemang kumita pero napakalaki po ng itinaas nito. Unang-una, ang ipinuhunan dito sa mga langis na to ay galing sa mamamayang Pilipino na kung saan nagtaas na sila bago pa mag-angkat. So ibig sabihin na nagtaas na sila nung una, dapat po itong pangaparating na shipment ng ating mga langis, dapat po naka-rollback na ito doon sa dating presyo dahil bayad na po ito ng mamamayang Pilipino simula pa nung pumutok yung giyera. So para sa inyo talaga, hindi makatwiran yung sobrang pagsirit nitong pagtaas ng presyo ng langis. Sa tingin nyo ba ito dapat, sino ba dapat talagang mag-imbestiga dito para magawa ng aksyon? May kapangyarihan bang gobyerno sa tingin nyo na kaya itong imbestigahan para ma-aksyonan yung sinasabi nyong tila hindi makatwiran na bigla ang pagtaas ng presyo ng langis? Sir Bernard, ang Kongreso at ang Senado, ultimo ang Pangulo kahapon nagsabi na mayroong nangyayaring profiteering at hoarding ng langis. Ngayon lang po ba natin ito nakita? Kami ho, kitang-kita namin nung mga unang araw, unang linggo pa lamang na nagsimulang tumaas itong produktong petrolyo. May kapangyarihan po siguro na awatin o bakit na kahit po may oil deregulation law, may kapangyarihan na i-exercise ng DOE na itong kanyang mandato na tignan yung sobra-sobrang singil o pagpapatong ng kita dito sa mga produktong petrolyo. Hindi naman po pwede na parang wala na tayong gobyerno kung ang sasabihin natin, wala kang kapangyarihan para tignan ito. At least man lang makita mo, hindi ganyan. Walang problemang kumita kayo pero sobra-sobra, labis-labis naman itong ipinataw ninyong presyo. Mayroon dapat control din dito ang ating pamahalaan na tignan kung may pagmamalabis doon sa presyo at galaw ng petrolyo sa merkado. Kahapon, Sir Mar, parang tinuldo ka na ng Pangulo iiral pa rin yung VAT sa mga produktong petrolyo at hindi ito basta aalisin dahil kinukuha yung pondo para sa iba pang social services ng gobyerno. Sabi nga ng Pangulo, hindi naman pwede na transport sector lang ang kanilang papakinggan. May mga ibang sektor kailangan balansehin. Kaya parang tila sinabi na ng Pangulo, pagdating sa VAT, yung panawagan tanggalin yung VAT sa fuel, hindi pwede. Ano pong masasabi nyo dito? Kung hindi po ito po pwede, Sir Bernard, maglaan pa ng additional o supplemental budget na po pwedeng maka-discount kami sa mga gasolinahan dahil 10 piso lamang po yung ibinigay sa atin na sana ay madagdagan pa ito ng at least umabot man lang ng 50 pesos sana per liter ang idagdag. Alam nyo kung magkukwentada po tayo medyo mahaba pero ang pagtingin po namin dito, ang pagtaya po namin dito, nararapat po talagang i-roll back yung presyo ng petrolyo.
Kung hindi po nila kayang tanggalin ang value-added tax na kayang gawin ng ibang bansa, kahit na napakalaki ng koleksyon natin ng VAT, excise tax, nangungutang pa rin tayo saan napupunta ang mga pondo na ito. So yun po yung mga nakakapagtaka. Ayaw tanggalin pero hindi naman natin ito napapakinabangan. Utang pa rin tayo ng utang. Pero bukod diyan, ang sinasabi natin, kung hindi po ito kayang tanggalin itong value-added tax at excise tax sa petrolyo, sana man lang po mag-rollback po. Okay. Dito naman po sa Service Contracting Program ng DOTR at LTFRB, magsisimula na po ito bukas. Ano po ba sa tingin nyo ang magiging epekto nito? Ito po ba makatutulong para sa inyo sa mga PUB driver at operators? Unang-una po sa hanay po ng manibela, wala pong nasama sa amin kahit isa. At hindi po kami kinausap ng gobyerno patungkol dito. I doubt na magsisimula na ito bukas kasi paano po yung mga pag-install ng GPS, hindi nga po nabigyan kung anong mga ruta itong mabibigyan o makikinabang dun sa service contracting. Doon pa lamang po kitang-kita na natin ang binigyan po na ang kumukonsumo ng diesel na gasolina ay yung mga driver na dapat bigyan ng diskwento na katulad ng sinasabi ko kanina para dun sa mga gasolinahan. Ang binigyan po ng diskwento yung pong mga pasahero. Sana mabalanse po ng ating ng DOTR at ng LTFRB kung sino po ba dapat ang bigyan ng diskwento. Hindi na po kami nagtaas ng pamasahe. Tapos kami pa ngayon ang magbibigay ng diskwento. Sa loob po ng isang biyahe namin na one way, kung 20 to 30, 40% ang mababawas, around 60 pesos po ito, Sir Bernard, at kada kilometro na ibibiyahe namin ay nasa 30 pesos. Paano kung 2 kilometro lang yung biyahe namin at pagbalik wala naman din kami sakay? So sa tingin nyo hindi ito epektibo? Kasi sabi ng kikita daw ng halos 1,800 pesos ang bawat jeepney driver dito. Nagbigay tayo ng discount 20 to 40%. Okay naman po yun kung babayaran tayo ng tama, Sir Bernard. Pero Sir Bernard, yung ibabayad sa amin, discount naman doon sa aming pasahero. So anong kikitain namin dito? Di po ba? Sa loob ng 1-2 linggo, kami muna yung mag-aabono doon sa discount na ito. Tama po ba itong programa na ito? At ang tanong po namin sa DOTR, wala na po bang ibang programa tayong pwedeng ilatag sa Pangulo na hindi itong service contracting program para nang sa ganon makinabang ang lahat? Take note, almost 300,000 ang PUBs nationwide. Jeepney pa lamang po yan. Wala pa yung UB Express na nasa 40,000, mahigit 40,000 units. Ang TNBS, ang motorcycle taxi, wala pa po dyan. Ang mga tourists, wala pa po dyan. Mga truckers. Sabihin na natin na 50,000 daw yung kasama doon sa service contracting. Ang budget ng gobyerno nasa 800 million. 50,000 times 3,000 na sinasabing ibibigay sa amin kada araw doon sa mga makakasali. 50,000 sa 3,000, 150 million pesos po yan per day. Hanggang saan po ang aabutin ng 800 million? Hindi po ba halos 1 linggo lang? Panghuli na lang po, kulang tayo sa oras. May gusto pa sana ako maitanong sa inyo. Pero sa ngayon po, dahil may maapektuhan ng mga pasahero, bigyan ko na lang kayo ng pagkakataon makapagbigay ng mensahe sa kanila. And lastly, sa ating pamahalaan, ano po bang sa tingin nyo, tila nababagalan kayo sa aksyon, ano pa talaga punto por punto? Ito dapat para sa tingin nyo ang dapat gawin ng pamahalaan para balanseng matulungan kayo at hindi naman mahirapan ng pamahalaan. Nasa inyo pong pagkakataon. Sa ating mga mahal na mananakay, kami ay humihingi ng paumanhin ngayon pa lang sa mga maaapektuhan. Siguro ho,
At katulad nga ang sinasabi nila, may mga ride-hailing apps na pwede silang sakyan. At alam naman natin na hindi ito pangmasa at hindi makakatipid ang ating mga kababayan dahil na mahal po ang pagsakay dito. Maghanda na lamang po tayo. Ang sinasabi nila na laging maaapektuhan ang mga mananakay, ito po yung masakit na kaming mga apektado noon pang pumutok itong giyera, direkta kaming naapektuhan. Wala man lang nagsabi na papaano yung mga drivers natin. Isipin nyo ho, linggo bago ho umaksyon, buwan bago natin maramdaman, merong iginawad na kapangyarihan sa ating Pangulo na isuspend kahit itong excise tax sa langis. Pero ho, hanggang ngayon, hindi pa rin napapatupad. At yung rollback na tamang-tama sana para doon sa mga produktong petrolyo na kung saan bayad na ito doon sa replenishment na ginawa ng mga oil companies, bakit hindi ito ipatupad itong rollback na ito doon sa tamang presyo nito? Sana sa ating Pangulo, yung pong pag-aksyon, pagpapatupad nito ay ng mga programa ninyo, yung po sanang makakatulong sa lahat. Katulad nitong service contracting, 50,000 unit lang ang makikinabang. Papaano yung 250,000 sa jeepney pa lamang po ito na hindi po makakasama doon sa programa? Sa tingin niyo po ba ay sapat yung programang inilalatag po ninyo kung marami naman ang mas mapag-iiwanan kaysa doon sa makakasama doon sa programa? At doon sa Department of Energy, ngayon lang natin nalaman kahapon, 2 beses lang pala sila pumapasok sa isang linggo. Paano nyo nga po matutugunan at masusolusyonan at mapapakinggan at paano namin kayo makakausap kung 2 beses lang kayo sa isang linggo magpapakita o papasok sa inyong mga opisina? Alright, maraming salamat po, Ginoong Mar Balbuena, ang chairman po ng Transport Group na Manibela. Maraming salamat po. Entertainment News. Marami ang nakarelate sa kwento ng pag-ibig sa pinakabagong edisyon ng Wish Date concert na Rewrite na ginanap naman sa Mall of Asia Arena noong linggo ng gabi. Isang kwento ng pag-ibig, panghihinayang at nabuhay na pag-asa upang maitama ang mali ng nakaraan ang humaplos sa puso ng mga manonood. Si Mia Alonso umahataw. Hanggang kailan kakayanin ng pag-ibig na binigyan ng ikalawang pagkakataon na itama ang nakaraan kung ang desisyon ay may kalakip na pagsubok sa kasalukuyan na hindi na maiiwasan? Tampok sa bagong edisyon ng Wish Date concert, ang isang kwento ng pag-ibig na binigyan ng hindi maipaliwanag na pagkakataon. Isang tsansang muling buhayin ang relasyong minsan nang tinuldukan. I'm breaking up with you. May nagawa ba ako? Kailangan lang natin maghiwalay. Ganun ba ako kadaling iwan? Matapos ang matinding emosyon at all-out feels na dulot ng Wish Date Love Tales noong 11th Wish Anniversary Concert, muling nagbabalik ang tambala ni na Vibor Escrito at Joao Constancia para naman sa ika-20 edisyon ng Wish Date na pinamagatang Rewrite. Bit-bit ang samut-saring emosyon na nagdala rin sa mga manonood sa paglalakbay sa oras ng alaala at damdamin. I think you can see yung determination niya. Mas nagiging determined siya to actually rewrite yung love story nila ni Lyndon. This time, there's this longing, there's this determination nga to change what has already happened. Kay Lyndon naman, I guess, nung first part, sobrang torpe ni Lyndon. Pero ngayon, since nabigyan siya ng second chance, porsigido siya para ikuha ang pag-ibig ni Bianca.
Sina Vivory at Joao muli ring nakasama sa Wish Date Rewrite, sina Linel Navidad, Sean Salvador at ang batikang aktres na si Miss Susan Africa. I think sa story talaga, isa talaga sa pinaka-twist yung kay Vanjie. Kasi kahit ako upon reading the script, parang, direct, wait lang po, ano po nangyari? Akala ko po pinili na ako. Tapos biglang, ay, binawi. Okay, so ayun, talagang yung shift ng character ni Vanjie. Feeling ko mas nag-intensify lang kasi strong character na si Vanjie sa first part. Yung sa second naman, parang, oh, grabe. Patok na patok sa mga wishers of all ages ang mga kanta ng OPM legends na Apo Hiking Society na naghatid ng matinding throwback. Hindi lang sa mga new generation, kundi maging sa mga OG fans ng 70s hanggang 90s na muling nagpaalaala ng matatamis nilang nakaraan. Kasabay ng malakas na palakpakan, ramdam ang nostalgia na tila ba ang bawat linya ay may nakaukit na memorya. Inaabangan ko po sila kasi simula po bata ako, yun ay napapakinggan ko sa parents ko and may special memory po siya para sa akin. Siyempre, may mga revival song na pinerform na ng ibang artist na talagang nag-hit. It's all because of the Apo Hiking. Ay naman sa grupo, hindi lang performance, kundi isang natatanging karanasan ang kanilang unang pagsabak sa Wish Date concert. It's a type of show that we have never done before, na merong what you call this, television component, merong live drama component, tapos kakanta kami. Parang we have a song for every theme eh. So I felt na somehow nagko-connect sa tao. Actually, natuwa kami na nangyari itong show na to. Matagal nyo na pala ginagawa ito. At masaya naman kami at naimbitahan kami kasi we're a new band, no? So, naisip lang namin na talagang pinapatotoo lahat naman nagawa naming kanta through the many years. Kasama rin sa nagpakilig at nagbigay buhay sa entablado, ang bandang Over October na naghatid rin ng mga awiting may lalim at hugot na relatable naman sa bagong henerasyon. It's always a pleasure playing for Wish Date dito sa with KDR Music House. It's always such an experience. Even for us, we get to appreciate our songs more because of the visuals and the story and the narrative and the reactions of the people. Grabe, iba talagang experience, especially dahil nandyan yung mga tao. Nagdagdag naman ang sariling timpla ng emosyon at musikalidad ang rising singer-pianist na si Akila Paking. Isang performance na nagpakita ng kanyang kakayahang pag-isahin ang vocal at tunog ng piano na lalo pang nagpalalim at nag-iwan ng matinding impresyon sa mga manonood. Alam naman natin 70s music, yung 80s, 90s, yung OPM na solid. Grabe yung musicality nila noon. And so parang ako, as someone in the new generation, syempre gusto kong ambag sa OPM na quality yung katulad ng sa kanila kasi inspiration ko sila. And to think na nakakasama ko sila sa ganito sa concert, exciting na kaba na halo-halo eh. Samantala, labis naman ang naging pasasalamat ng mga artist ng Wish Date Rewrite sa suporta na muling ipinakita ng fans sa Part 2 ng istorya. Wishers, thank you sa pag-support sa Wish Date Rewrite. From the bottom of our hearts, we're very, very grateful and sana nag-enjoy kayo. Thank you so much po sa sumuporta and sa patuloy na sumusuporta sa Wish Date concerts and of course sa Rewrite. Because of you guys, Part 2 wouldn't happen because if you guys didn't enjoy Part 1, so maraming salamat sa inyo. Sa Wish Date Rewrite, hindi lang mga kwento ang muling isinulat, kundi pati ang mga alaalang patuloy na binubuo ng musika at ng mga tagapakinig na patuloy na humahanga. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Mateo Kapitulo 5, versikulo 9 na nagsasabi, "Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos." At yan po mga mahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-14 sa buwan ng Abril 2026. Ako po si Bernard Danis.
Sa ngalan ni Amigo Sherwin Colobong, sa ngalan ng lahat ng buo-buo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rantoy. Maraming salamat, Joanna, ng ating EP. At dito po sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Standby po! Susunod na ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.